sa puntong ito mga kabombo? Well, i-welcome na rin natin ang atin pong next na bisita ngayong umaga para mapag-usapan natin mga kabombo yung assessment ng Eco Waste Coalition nitong nakaraang May. And ano pa kaya yung mga kaganapan nila lalo ngayon? Brigada Eskwela and back to school na next week. Okay, malalaman natin yan ngayon mga kabombo together with our next guest. So ito mga kabombo, i-welcome na natin. Ito si Ma'am Ochi Tolentino, ang Zero Waste Campaigner ng Eco Waste Coalition. Magandang umaga po, Ma'am Ochi. Welcome po sa aming programa. Welcome again, Ma'am. And siguro bati muna kayo, Ma'am, sa atin pong mga listeners and viewers. Ma'am Ochi. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating mga tagapakinig. Okay, opo. Yan. Eto, Ma'am, maitanong ko muna, tayo ma'am sa Eco Waste Coalition, ano ba ma'am yung siguro kung meron man tayong ihahana yung top 3 or pwede ring top 2 kung dalawa lang na findings o ganap ng Eco Waste Coalition noong Mayo? May mga na-monitor ba tayo ma'am na increase sa plastic waste, Ma'am Ochi? Yung po kasing plastic po kasi ay talagang everyday ay yan po ay talagang kahit siguro po hindi natin i-monitor dahil nga ho patuloy ang paglikha natin ng mga produkto kagaya ng mga sachet sa iba't ibang mga produkto ay definitely po ay may pagtaas. At yan po ay makikita natin sa bulto ng mga basura na atin pong itinatapon. Alam nyo, kahapon ay galing po kami sa San Mateo. No? At nalulungkot to ako dahil ang mga taga San Mateo po ay meron pong landfill sa kanilang bayan. No? At ito po ay nakaka-perhisyo sa kanila dahil malapit po ito sa mga bahayan, kagaya po ng mga subdivision. At ito po, isa po yan sa nakikita natin na bakit to tumataas ang basura, especially ang plastic. Kasi according to doon sa mga residente na amin pong nakausap ay dumadami po yung truck ng basura mula sa Metro Manila na labas-masok na nagtatapon po sa San Mateo landfill. Kaya definitely po, kahit po wala tayong konkretong datos na tumataas po ang mga basura, especially ang plastic, ay definitely po ay meron po talagang pagtaas ng mga basura. Okay po. Pero dito, Ma'am Ochi, makumusta ko ang inyong kampanya sa No to Single-Use Plastic. Kumusta po ito ma'am, especially nung May? May mga schools, business ba na sumunod or nagbago, Ma'am Ochi? Meron pong mga konting pagbabago kasi nga po, kung atin pong babalikan, meron po kasing isang batas na ipinasa noong I think 2025 o 2024, yung pong EPR, yung Extended Producers Responsibility. Ito po yung batas na nagtatakda sa mga kumpanya o mga producer na lumilikha ng mga basura kagaya po ng mga single-use plastic na ayon po sa batas na ito, sila po ay minamanduhan ng batas na ito na i-recover ang lahat ng mga basura na nalikha mula sa kanilang mga produkto. Kaya sila po ay inaatasan ng batas na ito na mag-submit ng report quarterly sa DENR upang mag-report na ang mga basurang nalikha mula sa mga produktong kanilang ginawa ay ma-recover ng mga kumpanya. Yun po yun. Kaya nakikipag-tie-up po sila sa mga LGUs, cities and municipalities at ng mga informal waste sector upang yung pong mga basura, especially yung mga single-use plastic na ito, ng mga sachet at iba pa, ay malikom at ito ay
matimbang at maiulat ng mga kumpanya na sila ang kanilang mga basura na nalikha sa mga mula sa kanilang produkto ay naibabalik sa kanila. Yun po yung tinatawag nating extended producer's responsibility. Opo, iyon. Ngayon, ma'am, na June, ano yung mga inaasahan natin in terms of basura sa ating mga binibisitang lugar? Gaganda kaya yung kanilang management sa basura or lalo pang lalala ang waste problem natin, Ma'am Ochi? Sa tingin po namin ay hindi po tunay na lalala po ito dahil hindi po tunay na naa-address ng gobyerno, especially ng DENR, ang tunay na solusyon sa problema ng basura. Kasi ang tunay na solusyon po ay hindi ang sinusulong sa Kongreso ngayon at sa Senado na waste to energy. Yung basura ay susunugin. Hindi po yan yung solusyon. Ito po yung pinapast track ngayon. Dahil po yung waste to energy ay naipasa na po sa Kongreso. At ito po ngayon ay pinag-uusapan ngayon sa Senado. Swerte nga po dahil nga nagkakagulo sa Senado, hindi po ito mapagtuunan ng pansin. Pero isa po ito kasi sa priority project ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Na ito po, itong buwan na ito ng June ay maipasa po yung waste to energy na sa halip na ang basura ay isegregate mula sa mga bahay at ito yung mga nabubulok ay i-compost, yung mga recyclable ay ibalik sa mga pabrika at yung residual na lang ang ilalagay sa landfill, yung mga special waste ay idalhin sa treatment facility. Hindi na po mangyayari yan pag po naipasa yung waste to energy dahil wala na pong segregation na maipapatupad. At yan po, sad to say, yung sinasabi po ng RA 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act, ay hindi na po ito maipapatupad ng maayos kapag po naipasa yung waste to energy. Kaya nga po, kami ngayon po ay pukpukan ang ginagawa namin. Meron po kaming petisyon ngayon na yung pong RA 9003 ay panatilihin, no? I-uphold ang RA 9003. Meron po kami ngayong online and na petition para po mapangalagaan yung batas na maghiwalay ng basura sa household. Opo, yun. So sa makatwid, ma'am, para mabigyan lang natin ng linaw, kayo, ma'am, sa Eco Waste Coalition, against kayo sa waste to energy, Ma'am Ochi? Yes po. Dahil po sinisira po nito, papatayin po nito ang batas na RA 9003 na kung saan kailangan mula sa ating mga tahanan ay maghiwalay tayo ng basura sa 4 na uri. Papatayin po yung batas na yon. At ito po, iyan po ang tunay na solusyon. Yung tayo ay maghiwalay, tayo po ay mag-zero waste at the barangay level sa mga subdivision, sa mga paaralan, sa mga simbahan, sa mga ospital at mga opisina. Yan po ang tunay na solusyon, hindi po waste to energy. Kaya nga po, nilalabanan yan ng Eco Waste Coalition na huwag pong maipasa yan. Opo, yun. Okay. Pero dito, ma'am, puntahan natin itong ginaganap ngayon sa mga paaralan, itong Brigada Eskwela. Kayo, ma'am, sa Eco Waste Coalition, paano tayo, ma'am, nakikilahok sa Brigada Eskwela? May mga specific ba, ma'am, na activities yung Zero Waste Coalition or Eco Waste Coalition na ginagawa natin sa school, ma'am? Meron po kami ngayong ginawa, doon po sa Pinyahan Elementary School. Nitong May 31, bago pa magsimula ang Brigada Eskwela, ang Eco Waste Coalition po, kasama po yung Marseilla Waste Worker Association, ay nakiisa po sa Brigada Eskwela sa Pinyahan Elementary School. Kami po ay kasama ang mga nanay kasi po yung Marseilla Waste Worker Association, ito po ay samahan ng mga nanay na nagsasaayos ng mga kalakal ng mga basura. No? Isang samahan po sila.
At ito po ay nasunugan noong March 6 and April 30. No? Ang mga anak po nila ay dyan nag-aaral sa Pinyahan Elementary School. Sa kabila po ng kanilang ah, nangyaring trahedya sa kanilang pamilya, sila pa rin po ay nakaisa dahil doon po papasok ang kanilang mga anak sa Pinyahan Elementary School, ay nakaisa po sila sa pagpipintura at paglilinis ng paaralang ito. Kaya po makikita po natin ang bayanihan spirit na sa kabila ng nangyayari po sa kanilang buhay, ay buhay na buhay pa rin po yung bayanihan spirit sa kanila. Kaya nakaisa po sila sa Eco Waste Coalition upang magpintura at maglinis ng paaralang ito. Opo, yun. Ngayon ma'am, pagbalik natin sa June 8, kasi ito na yung balik eskwela na, ano kaya ma'am yung nakikita nyo na number one or numero unong basura na dadami sa schools? Ano ba, plastic, baon, plastic wrapper, o face mask, kung ano pa. Ano kaya ma'am, Ma'am Ochi? Unang-una pong marami pong basura dahil po ang eskwelahan ay marami pong mga puno. Definitely, isa po sa malaking basura na malilika nila ay yung pong mga nabubulok kagaya ng mga dahon, sanga. Yan po ang nakita namin. Kasi sa Pinyahan Elementary School po maraming puno. At ito po yung isa sa nakikita namin. Ano po ang dapat gawin doon ng eskwelahan para pumunti ang basura? Kailangan pong gumawa sila ng compost pit para ito po ay makompost. At pangalawa pong nakita namin na dadami ang basura ay yung pong mga single-use plastic. Kagaya po ng mga candy wrapper, yung pong wrapper ng mga biscuits, at ng iba't iba pang mga kakanin sa paaralan. Kaya ang kantin po dapat po ay magkaroon ng waste segregation doon pa lang po sa kantin para po maiwasan ang pagdami ng basura. Kasi po kapag nag-waste segregation po mula po sa kantin, maihiwalay natin ang nabubulok doon po sa mga plastic, at sa mga recyclable, ay tiyak na tiyak po, liliit po, at mababawasan natin ang mga basura na malilika ng mga paaralan. Okay po. Dito ma'am sa sa mga ganitong sitwasyon, may mga tinatawag ba tayo ma'am na kit or zero waste kit na nire-recommend? Halimbawa kay nanay, kay tatay, para sa bag ni bunso, halimbawa, ano dapat ang laman noon, Ma'am Ochi? Maganda po na unang-unang laman po ng school kit ng mga mag-aaral ay yung pong water tumbler. Yan po yung number 1 dapat laman ng kanilang mga school kit or bag. Water tumbler. Pangalawa, dahil pinagbabaan po yan ng mga nanay at naghahanda, dapat po ang kanila pong lalagyan ng mga pagkain ay yung pong mga reusable. Yari po sa mga reusable na material. Kagaya po ng medyo mahal nga lang po, kasi ako yung pong mga stainless na lalagyan. Kasi po kapag stainless o yung pong bote, tunay na bote ang lalagyan ng pagkain, kapag mainit po ang nilagay nyo, mas safe po. Dahil po pag mainit ang pagkain na nilagay nyo po sa mga plastic, kagaya po ng mga styro, tiyak na tiyak po ay magkakaroon po ito ng epekto sa pagkain inilagay natin sa lalagyan na yon. Yung pong chemical mula sa mga lalagyan na yon, sa mga container na yon, ay hahalo po sa pagkain. Kaya medyo mahal, pero yun po dapat ang laman ng school kit. Water tumbler at mga yung pagkain ihahanda po at baon ng mga bata ay nakalagay sa reusable na lalagyan. Okay po, iyon. Pero ito ma'am, ano yung siguro kung may 3 kayong practical na tips para maging, sabi nga zero waste talaga ang baon at school supplies ng bata. Ano yun ma'am? Ano yung mga tips siguro natin? Na yun, budget friendly, mga ganun, Ma'am Ochi. Siguro po, bukod po sa sinabi ko kanina na
water tumbler, at saka po lalagyan, no ho. Yung pong uri ng pagkain na atin pong ilalagay, no ho, para po mas maging zero waste. Sana po yung laman ng yung pagkain ay mga gulay at isda. No ho. Kasi kailangan po rin tingnan ng mga magulang yung health, no ho, yung kalusugan ng mga bata at kaligtasan. No ho. Kasi kapag po ang ulam o pagkain na ating inihahanda ay mga gulay at isda, hindi po tayo nakakalikha ng maraming basura. Kagaya po, ito po yung magiging biodegradable. No? Kalimitan po kasi ng mga karne at iba pa, usually po kasi yan nakabalot sa mga plastic. No? Kagaya halimbawa ng sandwich. No? Nakabalot sa plastic, which is hindi po tama. No? Kaya see to it po na talagang yung pong ating mga papabaan sa ating mga anak, bukod sa ligtas na, ay sila po ay healthy pa. No? Pangalawa po, yung pong mga gamit ng mga bata, kagaya po ng mga school supplies, na laman din ang kanilang mga bag at school kit. No? See to it po ay walang chemical. Kasi po yung mga bata, no, ay hindi po ligtas kapag ang ginagamit nilang mga color, yung kanilang mga ginagamit na mga gamit sa school, kagaya po ng meron pong mga watercolor, color. Ito po ay may taglay na yung lalagyan po nila ay meron pong pintura. Usually po pag ang pintura po ay hindi unleaded, ito po ay nagtataglay ng mga lead, ng cadmium at iba pa pong mga chemical na nakakaapekto sa kalusugan ng mga bata. Kaya nga po kami taon-taon, minsan twice a year, kami po ay nagtetest through XRF, isang instrumento, no, isang machine na kung saan nakikita po through that machine na nagtataglay ang mga school supplies na to ng iba't ibang mga chemical. At ganun din po yung mga laruan kasi ang mga bata po, laman din po ng kanilang school kit o kanilang bag ay iba't ibang mga laruan na nagtataglay din po ng mga chemical. At isa po yan sa tinututukan din po ng Eco Waste. Okay po, iyon. Pero dito ma'am, kasi pagkapasukan, syempre may mga kantin. Maraming mga school canteen ma'am, yung may mga kantin nga and then may mga tindahan pa yung iba. Siguro ma'am para sa inyo, ano yung pwede nilang gawin para bawasan naman o mabawasan yung plastic at mga sachet, Ma'am Ochi? Ang aming pong payo sa mga teachers assigned sa mga kantin, ginawa po namin to sa isang paaralan sa 13, Martires City sa Cavite. In-encourage po namin yung mga teachers na nasa kantin na ang kanila pong ibebentang mga pagkain ay yung pong ating mga sinaunang mga pagkain, no, na nakabalot sa dahon, no, o kaya ay nakalagay sa duruan kagaya po ng mga banana Q, turon, no, lupak, no, yung mga puto na nakalagay instead na nakalagay sa plastic ay yung po ilalagay po nila sa babalutin nila sa mga dahon. At in-encourage din po namin ang mga teachers sa school na magdala ang mga bata para po maiwasan ang plastic cup, no, ang paggamit ng mga plastic na baso, ay magdala ang mga bata mula sa kanilang mga rooms ay meron na po silang dalang mga mugs, no, mga mugs na pag pumunta sila sa kantin ay kung bibili sila ng mga juice, no, ay kailangan po ay doon na po ilalagay sa mga mugs mula sa mga dala ng mga bata. At sa ganito pong sistema, nababawasan po natin ang basura kagaya ng mga plastic. No?
Okay, okay po 'yun. So ito ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro, sa mga susunod na araw, ano pa ma'am yung ating mga gagawin, mga aktibidad? And siguro kung may nakalimutan ako ma'am na itanong, baka meron kayong gustong idagdag, sige ma'am. And, mga huling paalala na lang natin ma'am sa ating mga listeners and viewers in terms of basura pa rin, Ma'am Ochi. Ah, Kami po ay nananawagan lalong-lalo na po sa DENR, no ho, na sa halip na ipasa ang waste to energy, pagtuunan po natin, ipatupad po natin 100% ang sinasabi ng RA 9003, ang Ecological Solid Waste Management Act. Tayo po ay magmodelo sa bawat barangay, sa bawat eskwelahan, sa bawat opisina, sa bawat simbahan, no? Bawat subdivision, magmodelo po tayo ng zero waste, no? Para po mabawasan at totally hindi natin kailangan ang waste to energy. Dahil ang tunay na solusyon para mabawasan at tunay na maipatupad ang sinasabi ng batas na RA 9003 ay ang paghiwalay ng basura mula sa ating mga tahanan. Yan po ang tunay na magiging solusyon sa problema ng basura all over the Philippines.